Good day and welcome NetCU TV. Guys, kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like na at i-subscribe ang NetCU TV. Isa ka ba ka-domestic helper dito sa Hong Kong? At renew ka ba ng iyong kontrata sa iyong amo? Dito guys, ituturo ko sa inyo, madali lang sa ngayon ang pagproseso ng mga dokumento sa renewal of contract. Kasi nagawa ko na guys nung Monday, kaya ituturo ko sa inyo. Pero bago yan guys, mag-intro muna tayo. Balik na tayo mga guys. Pag-renew ka guys ng kontrata mo, madali lang ngayon ang pagproseso. Meron ka lang nitong form at sa loob nito may pipilapan na kulay puti, isa sa iyo at isa sa iyong amo. At saka yung may 4 na pages ng kontrata. Kulay blue na siya. Dati, kulay green na siya mga guys. Yun, no? Yung dati kontrata ko, kulay green. Ngayon, kulay blue na siya. Kulay blue. At tapos ito fill guys, kasi renewal of contract tayo. Familiar na tayo niyan sa mga information dito sa loob. At saka yung requirements, alam naman natin yan guys na andyan lang sa likod. At saka madali lang siya. Ngayon guys, pag na kumpleto nyo na yung mga requirements nito, punta na kayo ng immigration 3rd floor. I-drop nyo na siya. Hindi yung i-drop na ihulog mo siya. Dati ganun eh. Nagawa ko na rin one time guys, yung nakumpleto ko na yung requirements ko. Nilagay ko sa brown envelope. Tapos ginseld ko siya. May address lang dito sa residence ng amo ko, tapos ihulog mo lang siya. Ngayon, tinatawag yung drop. Tapos mag-aantay ka ng 4 to 6 weeks na sulat nila sa immigration. Ngayon guys, ganun din. Ang kaibahan lang guys, ang mga documents mo, hindi mo na siya ipapasok sa brown envelope, tapos pupunta ng immigration, i-drop mo doon. Hindi na ngayon. Ito ay hawak-hawak mo na siya. At saka punta ka lang ng 3rd floor doon sa Immigration 1 Chai. May dalawang officer doon. Tapos sa harap nila may nakapaskel renewal of contract and the same employer. So pag nakapila ka na doon, tatanungin ka lang nila the same employer, and then you say yes, and then ibigay mo lang yung mga documents mo. After that, iscan nila. After nila ma-scan, ibabalik na nila sa iyo yung 3 kulay blue na kontrata, yung bagong kontrata, at saka yung mga documents na original ng amo mo, at saka yung original na passport mo, ibabalik nila sa iyo yan. Tapos sasabihin nila, you just wait for 4 weeks to 6 weeks. 6 weeks ang pag-aantay mo. Sa 6 weeks na yan or 4 weeks na yon, o kailan man dyan na makatanggap ka ng sulat mula sa immigration, sa visa mo, saka ka na babalik doon sa kanila sa immigration. Doon ka na magbabayad ng visa mo. Dala-dala mo na yung original passport mo. Tapos dadalhin mo rin to yung mga ibang documents, kasi after that na makuha mo na yung visa mo sa immigration, saka ka ngayon pupunta sa konsulado, sa Philippine Consulate natin, kung ikaw ay Pilipino. Tapos guys, hindi tulad dati na nauuna tayo nung wala pang COVID, na mauna muna sa consulate, kasi checking pa yan ng consulate, tapos hanggang sa ma-check na 1 week, mag-aantay ka. Tapos after 1 week, 4 days pala, 4 days, tapos saka mo dadalhin sa immigration. Ngayon, yun ang kaibahan ngayon guys. Immigration muna, then after immigration, consulate. Then everything will be okay.
So, that's all guys. Pag nakuha ko na yung visa ko, after, after 4 or 6 weeks or what day I received the letter from the immigration, then talk tayo ulit kung ano ang kung may changes ba or something okay na lahat. Thank you sa panonood mga guys, and hope you learned something about renewal of contract with the same employer. Yun lang mga guys, and hope don't forget to like, to subscribe, and click na rin sa notification bell para updated sa mga bagong uploads ko. God bless and be good.